And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang akala kong first boyfriend ko ay isang tomboy pala. Lagi akong nanonood at nakikinig sa mga kwento mo. Naaaliw ako. Kumbaga, naging stress reliever ko ang programa mo. Sana mabasa mo ang secret file ko. Hindi ko nga akalain na ibabahagi ko rin yung naging karanasan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Caitlin. At ito ang aking secret file. Sa ngayon, 22 years old na ako at masaya na sa buhay. Pero bago ako maging ganito kasaya, nagdaan muna ako sa isang napakalungkot na parte ng buhay. Or should I say, puno ng aral. First year high school ako nang magkaroon ako ng boyfriend sa unang pagkakataon. I was just 13 years old that time. So para sa akin, puppy love lang yun. And then, LDR naman kami. As in, long distance relationship. Nasa Manila kasi siya, habang ako, nasa probinsya. So yun na nga, itago natin ang boyfriend ko sa pangalang Cyrus. Si Cyrus, napakabait. At alam ko na mahal niya ako. 2 months niya akong niligawan, pero sa text o tawag lang kami noon. Habang tumatagal, nai-in love na ako sa kanya. As in, sa kanya talaga umiikot ang mundo ko. Hanggang sa nag-meet kami. Grabe, ang gwapo pala talaga niya in person. Nagka-text kami dahil sa barkada ko, binigay niya kasi yung number ko kay Cyrus. So ayun na nga, masaya naman kami ni Cyrus. Yun nga lang, marami akong kaagaw sa kanya. Gwapo kasi siya. Kaya ayun, marami akong naging kaaway sa amin. Marami rin akong naging karibal, pero sa tuwing nalalaman ko na may iba siya, pinapapili ko siya. And in fairness, ako ang pinipili niya. Masasabi kong si Cyrus ang ideal man ko. Kahit LDR kami, pinaparamdam niya sa akin na napaka-special ko. Pag monthsary namin, pinapadalhan niya ako ng cards. May pinsan siya nga na tomboy. Yun yung naging tulay namin. Doon niya kasi pinapadala yung mga binibigay niya sa akin. At kahit na LDR kami ni Cyrus, naging legal kami sa parents ko. Hanggang sa masaya lang kami at umabot ang relasyon namin sa loob ng 4 years. Naging close ko rin yung pinsan niyang tomboy. Dati kasi ayoko ng tomboy. Umiiwas talaga ako. Pero in fairness, mabait naman yung pinsan ni Cyrus. So fast forward, first year college na ako at kami pa rin ni Cyrus. Ganun pa rin. LDR. At minsan lang magkita. Minsan na lang din kaming magtawagan kasi parehas kaming busy sa school. Yung palagi kong nakakausap yung pinsan niya. One time, nasa Manila yung pinsan ni Cyrus na tomboy. Itago natin siya sa pangalang Julie. Tinawagan niya ako. Nagtaka ako kasi bakit parehas yung boses ni Cyrus at ni Julie. Never ko pa kasing nakita si Julie ng personal, kaya wala akong basis. First time kong marinig yung boses ni Julie sa phone. Kasi sa text lang naman kami nagkakausap. Pero, di bale na lang. Kaya binaliwala ako yung pagtataka ko. Pero ang yumanig ng buong pagkatao ko ay yung ibinalita sa akin ni Julie. Wala na raw si Cyrus. Alam ko may sakit si Cyrus.
Naikwento niya sa akin na meron siyang brain tumor. Nalaman niya ito nung 3rd year high school siya. So during that time, 2nd year high school ako. Hindi ako masyadong nag-alala kasi sabi niya sa akin magpapagamot siya. At alam ko naman posible siyang gumaling kasi mayaman naman ang pamilya niya. So ayun na nga, nasa school ako that time kasama yung mga barkada ko. Grabe yung iyak ko. Halos atakihin ako ng asthma ko sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. So sinabi ko kay Julie na, seryoso ka ba? Ako ba niloloko mo ko? Magkausap pa lang kami ni Cyrus kaninang umaga eh. Sagot naman ni Julie, seryoso ako, wala na talaga siya. Siyempre magkaboses sila, so sinabi ko sa kanya na, babe naman pinaglalaruan mo naman ako eh. Ikaw yan eh. Pero iyak pa rin ako ng iyak that time. Litong-lito ako sa nararamdaman ko. At ipinagpipilitan talaga ni Julie na wala na si Cyrus. Gusto ko pumunta nun ng Maynila para lang makita siya sa huling pagkakataon. Kaso ayaw ni Julie na pumunta ako. Nakapagtataka, diba? Makalipas ang 3 buwan, umuwi si Julie sa probinsya namin. Nakita kami. Nag-usap kami tungkol kay Cyrus. At sinabi niya, buhay pa raw si Cyrus. At may iba na tong girlfriend. Nabigla ako at nagalit sa kanya. Tinanong ko siya, bakit? Bakit? Ang sakit? Tapos sabi niya sa akin, ayaw ka lang masaktan ni Cyrus. Ayaw niya pala akong masaktan pero doble-dobling sakit yung nararamdaman ko. Nagluksa ako araw-araw kasi akala ko wala na siya. Halos hindi ako makafocus sa studies ko tapos yun lang pala yung gagawin niya. May sinabi rin sa akin sa Julie nung araw na yun. Sabi niya, Caitlin, andito lang ako para sa'yo. Matagal na ako may gusto sa'yo. Mahal na kita. Kung alam mo yun, bago pa lang kayo ni Cyrus, mahal na kita. Di lang ako makaporma sa'yo kasi alam kong hate mo yung mga tomboy. Alam ko di mo ako magugustuhan. Grabe. Speechless ako sa sinabi ni Julie. Simula nun, pinili kong makapag-move on. Wala na akong kinausap sa kanila. 5 months later, may nandiligaw sa akin. Mabait siya. Schoolmate ko lang din. Nahulog na yung loob ko sa kanya. At yun na nga, naging kami na. Nakikita ko yung post ni Cyrus na masaya siya sa girlfriend niya. Habang ako, masaya rin naman. Nung time na yun, mag-isa ako sa kantin. Nakatanggap ako ng chat. Hindi ko kilala, pero alam ko, isa yun sa naging ex ni Cyrus yung pinalit niya sa akin. Napakahaba ng chat nitong babae sa akin. At ang sabi niya ay, Hi Caitlin, alam ko kilala mo ko. Sorry kung nasaktan ka namin ni Cyrus, pero meron kang dapat malaman. Si Cyrus, na minahal natin parehas, hindi siya nag-e-exist. Pekeng personalidad siya. Napaisip ako at nagtaka. What? Joke ba yun? Paano hindi nag-e-exist? Nakakasama ko nga eh. So nireplyan ko yung babaeng yun. Sabi ko, ha, paano? Nag-reply naman siya agad ng, yung taong nakakasama natin, hindi si Cyrus. Hindi Cyrus yung totoong pangalan. Nag-imbestiga ako kasi nagdududa na talaga ako. At yun nga, tama yung hinala ko. Hindi nga Cyrus yung pangalan niya. Yung totoong pangalan nung taong nakasama natin, nakaka-chat natin, ay Gabby. Pero hindi talaga siya yung nakaka-chat natin. Alam mo ba kung sino yung nasa likod nito? Alam mo ba kung sino yung minahal natin? Alam mo ba kung sino yung palagi nating ka-text, katawagan, ka-chat? Si Julie. Si Julie yun yung tomboy na pinsan daw ni Cyrus Kuno. Pero di naman sila magpinsan. Magbarkada raw sila ni Gabby. Yung inutusan niyang manligaw sa'yo.
yung humaharap sa'yo. I'm shocked. Speechless ako sa mga nalaman ko. Nasakta, nagalit, nalito, nainis. Halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Yung minahal ko ng 4 na taon, yung kinabaliwan ko ay isang tomboy pala. Ang kausap o katawagan ko noon ay si Julie. Si Cyrus na naging boyfriend ko ay gawa-gawa lang. Yung lalaking nagpanggap ni Cyrus ay hindi talaga si Cyrus kundi Gabby na napag-utusan lang at walang kinalaman sa akin. Walang nararamdaman sa akin. What the heck? Ang tanga ko. Kaya pala pareha sila ng boses. Kaya pala pagkasama ko si Julie hindi nagpaparamdam sa akin si Cyrus kasi si Julie pala ang katext ko. Natatawa na lang ako pag naiisip ko yun. Na-experience ko yung ganun. Akalain niyo yun. Pero wala na akong galit kay Julie. Hindi ko siya kinonfront. Hinayaan ko na lang siya. Total, may boyfriend na ako. Sana kapulutan ninyo yung storya ko ng aral. Na basta may na-meet kayong tao, nako, huwag kayo basta-basta magtitiwala. Hanggang dito na lang. Salamat. Muli, ako si Caitlin at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.